acknowledge you in this place. None of us and all of you. Less of me and all of you, Father. I pray, dear Holy Spirit, minister in this place. Every heart, every mind, every lives, every disciple, every believer will be touched by your word. And beyond the word, the revelation, it is experiencing your power, Holy Spirit. Yes, thank you for the revelation through Jesus Christ, through the word. We thank you, Lord, for the revelation each and every day. We thank you, Lord, for the revelation every preaching. We thank you, Lord, for the revelation every devotional, every training, every cell group, every mentoring. But thank you, dear Holy Spirit. We don't just have the revelation, but we experience the revelation through the power of the Holy Spirit. And today, this is our prayer, that each and every revelation nga mong madawat, the Holy Spirit will quicken our hearts, and we will experience the promise. We will experience the power. We will experience your greatness and your goodness. Not just us, but in every family that we belong. Not just us, but in every clan that we belong. Lord, we are hungry of your presence. Lord, we humble down ourselves. You are a holy God. You are our holy God. You are our holy God. You are our holy God. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Holy Jesus. Holy. Come on. When you worship God, it is to fertilize your heart, because the word is the seed and the heart is the soil. Pero kung infertile ang imuhang heart, the word will not sprout and will not grow and produce fruit. So unsaon pag-fertilize sa heart? It is through worship. That's why mabantayan ninyo before ang preaching, preach and worship. Yun, nga naman, para ma-fertilize ang kasing-kasing. Mo nang kasagara sa mga tao mo ani sa church, di kapas of praise and worship. Dili kadawat sa word, nga naman infertile ang kasing-kasing. Today I will give you an opportunity. Worship God in His holiness. Fertilize our hearts, Lord. Gusto mi may imong ready sa imong word. Holy, holy, holy. Holy God. Holy Jesus. Worship God in the beauty of His holiness. Holy. Are you Lord God Almighty? Come on, holy, say holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Say holy. Holy, holy God. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say you are holy. You are holy. Holy are you, Lord God
for thank you, Lord, in every heart right now is ready to receive revelation. Holy Spirit, take control in this place. We just want your power to fall. Minister in every heart. The goal of the preaching is not for us to be knowledgeable, but the goal of the preaching of the word is the transformation of our lives. Transform us, O God, from glory to glory. In Jesus' name, amen. Wow. Wala pa ta nahuman. Ayaw pa ta magsugod, actually. I'm Pastor Ruben Saripa. I'm one of the primary pastor of Dr. Mervin and Pastora Monela Escobar. Pastor of Link Ministries Iligan and Link Ministries Tagoluan. And together with me, two of our primary leaders, Giselle Clarido Nies and Gina Pahuay Nies. So they are husband and wife. So thank you for coming with us. And I'm so grateful for this opportunity nga gihatag ni Doc Mervin o Pastor Ramonel nga platform nga maka-minister today the anointing through the delegation ni Doc Mervin and Pastor Ramonel. And we're so grateful for their lives. Way back 2020, we don't know what to do in the ministry because we are transitioning from being in the traditional church to being independent. So ang nahitabo, di mi kabaloon sa ibuhaton. But we're so grateful for the lives of our mentors, Dr. Mervin and Pastor Ramonel. They really helped us in the ministry. Where we are today sa ministry, dili mi makaabot kung wala ang ilang tabang. So, we're so grateful again, forever grateful to God. Grabe ni sila, gitudluan mi nila sa among kaminyoon, ginatudluan mi nila sa among finances, ginatudluan mi nila sa ministry as a pastor. And we're so grateful sa kinabuhi ni Doc Mervin o Pastor Ramonel. So Doc, nagtanaw mo karon, forever grateful sa inyong kinabuhi kay nahimong kami karon tungod sa ilaha. And together with the primary leaders of North Point City Church, kini nga church dako kay nag-impact sa among kinabuhi. So kung asa mi karon Link Ministries, dako kay mo ana. So thank you North Point City Church. Now, nganong ako nang giingon tungod kay ako tinuod nga disciple. I am a true disciple of and Pastor Ramonel. So, ignan na mong abay, I am a true disciple. Tinuod ba ka nga disciple? Ha, tinuod? Na may piki. Kanong mga first class? Na may mga first class nga disciple. Imitation ba? Pero first class? Oh, come on. Pero wala na daw, sa akong balita, wala daw na sa North Point City Church. Ang naa daw diri mga true disciple. Amen ba? Amen ba mga true disciple? Ang true disciple, 2 Timothy chapter 2 verse 2. My son, si Paul saying to Timothy, ang iyahang son in the faith. Son in the faith. So iyang pagtawag sa iyahang son in the faith, iyang disciple, my son or my daughter kung babae. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Asa ang grace? Na kay Jesus. So kung wala kay Jesus, wala kay grace. So bisan pag magtig-ab ka, gracias sa Diyos. Pero kung wala si Jesus, walay grace. Kaya ang grace na kay Jesus. Amen ba? Wala sa imuhang pagtig-ab ang grace. Wala po sa imong kwarta ang grace. Nagkwartahan ka, nagrasyaan ka, wala ka. Kwartahan lang ka, pero wala kay grasya. Ang tinuod nga grasya na akang Jesus. Amin ba mga nagrasyaan? Ignan niyo mga abay, kung naa kay Kristo, naa kay grasya. Walay Kristo ang uban. Kinahanglan nga lindaan ni magbalik o kuan. Consolidation topic. Ana gani para makasabot nga kinahanglan atong grasya. Pero sige ato nang agian. Ang grasya dili siya sugod lang. Kay maguna-una magud ta nga ang grasya, ay grasya ko, I am saved by grace through faith. Nagrasyaan ko. Pero ang pagkinabuhi nga Kristohanon ay balaod na. Dapat ingon ani mong buhaton, dapat dili ang grasya pagsugod o pagpadayon sa pagpangalagad, grasya na tanan.
Dili maundang ang grasya sa diyang nadawat nimo si Jesus og disciple na ka. No! Sa diyang nadawat nimo si Jesus, magpadayon ka pag kinabuhi diya sa grasya. Mao nang imong abay, dili na perfect, pero nagpadayon na sa Ginoo tungod kay nagrasyahan sa Ginoo. Nagrasyahan. Di usahay manggod, atong masabtan ba, nga kung ang atong primary leader na primary na, dapat ingon ani ang kinabuhi. Dili na kinabuhi, ragyod gihapon na siya sa grasya. Kay dili man, gitawag man ang grasya nga, saving grace and sustaining grace. Ang saving grace, sa diyang na-receive nimo si Jesus, Lord Jesus, thank you sa kaluwasan. Pero napay gitawag nga sustaining grace, nga ang grasya mo'y magpadayon sa imong pagkinabuhi nga Kristohanon. Amin ba, mga nagrasyaan? Amin ba nga luwas? Luwas ba tatanan? I-check nato ni atmosphere. Luwas na ba tanan? Unsa ang kaluwasan? Having Jesus. Review kita ni sa kaluwasan lagi. Daan ba ko? 1 John 2. 1 John 5, 11 to 13. Salvation da. 1 John 5, 11 to 13. That God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. I write these things to you, believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Di mo tuo, ato lang basahon. Di mo, di so. Ang kaluwas. Balik, 11. And this is the testimony. God has given us eternal life. Ang testimonyo, ang pagpamatuod, gitagaan kitag kinabuhi nga walay katapusan o kini nga kinabuhi naa sa iyang anak. Unsa ingon sa 12? Sa 12, whoever has the Son has life. Siya nga naa ang anak. Siya nga wala kaniya ang anak sa Dios, wala kaniya ang kinabuhi. So ang kinabuhi, naa kang Kristo. Kung naa kanimo kang si Kristo, naay kinabuhi. Kung wala sa imo si Kristo, wala ang kinabuhi. So unsa ang kaluwasan? Ang kaluwasan is having Christ, not having a religion or not having a denomination. Siguruha lang nga naa kay Kristo. Grasya lagi, amen ba? Unya pag-iigat 13, ingon sa ninyo. Ako kining gisulat. Kinsay gisulatan? Ikaw gisulatan. Katong naay Kristo, nga naman. Ako kining gisulat, katong tanan nga nito, sa ngalan, sa anak sa Dios, aron, makabalo, kamo, nga naa kamoy kinabuhi, nga walay katapusan. Gisulatan daw ka, para makabalo ka, nga naa kay kinabuhi, kung naa si Kristo. Amin ba mga tinuod nga disciple? Ang tinuod nga disciple, una, naa siya'y tao above him, nga gabadlong siya. Kung walay gabadlong sa imo, spiritually, piki ka nga disciple. Wala, di nalagi sila mukuan lagi. May sila, may pagwa ko ni Simba kahon nga Domingo da. Mo man din niya akong maabtan. Kinsa man ang nagtindog diha sa Doc Mervin Youth. Kapatid, ang tinuod nga disciple, ang true disciple, naay ga disciple. Kaya unsaon mo pagkatinuod nga disciple kung way ga disciple sa imo? You then, my son, ingon si Paul. Iyang my son, iyang anak, son in the faith, si Timothy. Meaning si Timothy naay Paul. Si Paul naay Barnabas. Pero kung inyong basahon si Paul, sa Acts, kung nabasa mo sa inyong Bible, from chapter 1 to chapter 12, Barnabas and Paul. Barnabas and Paul. Pag abot sa chapter 13, Paul and Barnabas. Meaning, ang iyang disciple, nakalabaw na siya. Wow! Pero dili insecure si Paul. Okay lang sa iya, nga iyang disciple mo rise up. Pero kabalo si Paul, nga ang iyahang discipler, si Barnabas. Di mo mutuan eh. Sure dia, pastor. Pag sure ba? Sure ko ana. Hoy, niyaw, kaninyo na ilan. Si Manny Pacquiao, maayo siya bubaksing. Pero bisag unsa ka kusog sa kumo ni Pacquiao, maayo kay mo
kuan man kang pakman punch kana man ano. Tak kunya. Dagan din, di ba? Kaya kung wala ko na pastor, boxer ko ha. Naong pa lang da ako. Nganong advantage na ako kung maboxer ko, kaya akong ilong daan, bisan pag unsa ang pagsimbag. Di na siya matuto, kay toto na daan. Sinong bagas? Bahala diag naong, sige, naong nga ita. Di ba? So, magayat na pastor ko. Si Manny Pacquiao, kusog siya musumbag, maayo siya manumbag, pero wala siya na champion, not until Freddie Roach come. Wala na champion si Manny Pacquiao. Hangtod nga gigunitan siya ni Freddie Roach. Mo day na kapatid, kanang imong kinabuhi karon nga kabuli-buli. Luoy kayo, ngano man. Maayo unta ka, pero walay above you nga imong gitugutan nga mag-correct sa imo. Traceable ba ka? Traceable ba? Kabantay mo sa magbasa ka sa New Testament o Old Testament. Kabalo mo sa ikaw hisgutan diya. Jesse, basta kay kanang tanang kaliwatan diya, ginahisgutan na. Kung magbasa ka sa imong Bible, mag-ana ka nga, kabuing ba ani gikan kang David, ngadto kang Jesse, nakaabot kang Jesus, 14th generation, sumo. Naka-devotional na Mateo. Ngano gisulat pa man ni? Makaingana ka nga. Dugang-dugang ras kabaga sa Bible, di ba? Dugang-dugang ras kabaga. Nganong giapil-apil pa man ang anak ni. Nganong gisulat na para matrace asa gikan kining niabot nga Mesiyas. Laka, may pa si Jesus matrace, ikaw dili. Dili ka matrace, kay di gyud kag pabuot, kay mayo gyud kay kagyod. Ngano manggilabtan akong spirituality? Mas kwartahan ko mangkuha na kapatid. Dili ni pakwartahay, spiritual ang atong gisgutan dire. Bisan pag ikaw negosyante, willing ka nga mo submit nga, bitudluy ko. Ngano man, I want to be a true disciple. Patudlo ba? Inay mong abay, I am a true disciple. Sa Matthew chapter 16, joker kay ni kay sa Matthew chapter 16, si Peter bitaw, ingon na si Jesus, Matthew chapter 16, ana si Jesus, okay, naglakaw man mo, who do people say I am? Kinsay pagkaila sa mga tao sa ako? Ingon na daw yung mga disipulo, some say John the Baptist, some say Elijah, some say Jeremiah. But how about you? Disciple, you know me. Yun sa mga ninyo pagkaila. Hilom kay ngunsi. Tindog Pedro. Pedro. Jesus, you are the Messiah. You are the Christ, the Son of the living God. Mga kay Jesus. Jesus, uy, kakaiba nga disciple Unahin nakuha sa pag-uban sa ako. Ingon din siya, flesh and blood does not reveal it to you, but it is revealed by my Father in heaven. When you know Jesus as the Son of God, it is a revelation from the Father. Maunang karon kung nakaila ka kang Jesus nga anak siya sa buhi nga Dios, grabe kay na nimo nga advantage. Kay meaning nasa imo ang revelation sa Amahan. Pero gi-appreciate siya. Siya nga, wow, revelation. Pag-abot sa unahan, basahon na lang nato. Blessed are you, Simon, son of John, for this was not revealed to you, flesh and blood, but by my Father in heaven. Gi-appreciate. Kay ang imuhang ga-disciple sa imuha mo, appreciate sa imuha. Pero ni apod, padayon na to. Verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Upon this rock, asa man to? Dito upon this rock, I will build my church. Unsa ang rock? Knowledge of knowing Jesus as the Son of God. That's the rock. Dili ang rock ang North Point City Church. Dili ang rock ang pastor. Dili ang rock si Peter. Ang rock, upon this rock, upon this knowledge of knowing Jesus as the Son of God, I will build my church. Ingon ani, kung nakasabot ka nga si Jesus, anak sa buhi nga Dios, membro ka sa simbahan. True church. Kung wa ka kasabot, kung wa ka kaila kay Jesus, the Son of God, bisan pagasimba ka, dili ka part sa church. Kay upon this rock, I will build my church. Amen ba? And the gates of Hades shall not prevail against it. Walay makaasdang sa imuha. Grabe no? In 19. And I will give to you the keys of the kingdom.
And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Asa gihatag? Sa church, dili sa pastor. Hello? Mao lang ang pagbind sa mga tanang dili maayo, dili na trabaho sa pastor. Nay di mo ni dito sa among balay, i-bind bi. Ikaw pwede kayo, kay you have the Son of God, Jesus. Pwede nimo badlungon ang mga devourer, ang tanang tunglo, ang tanang dili maayo, pwede nimo ignon in Jesus' name, by the power of the blood and by the power of the Holy Spirit, off limit ang tanang trabaho sa enemy. Amen ba? 20. Amen ba mga true disciple? Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. Not dili pa siya enough time. From that time, Jesus began to show his disciples that he must, human to appreciate niya kay si Peter. Nag-ingon na si Jesus. Disciples that he must go to Jerusalem and suffer. Mag-suffer siya sa Jerusalem. Many things from the elders of the chief priests and the scribes, and be killed and be raised the third day. Iyang historyahan si Peter sa iyang umaabot nga struggle. Then Peter took him aside. Gibira siya ni Pedro. Jesus, dali din siya. He began to rebuke him. Iyang gi-rebuke iyang kuan. Siya nga, saying, far be it from you, Lord, this shall not happen to you. Lord, naay manghilabot sa imos Jerusalem, patyon ka, di ko masagot. Disciple ko nimo, di ko masagot. Patunga ko. Mubitaw na yung gibuhat, di ba nanigbas siya? Nanigbas siya. Dili lagi, dili may tabusin mo. Jesus ay pagstorya na, basta naapa ko under my dead body. Inaanak kaanga si Peter. Siya nga, kabalo ka karon, ganinan. Revelation ang ingon ka nga, this is not revealed to you by flesh and blood, by my Father in heaven. Grabe na yung revelation. Ingon dahil si Jesus. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and... Balik dito ka sa kuan. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, balik sa 23, nakauna na ka. But he turned and said to Peter, nilingi siya kang Pedro. Yan siya kang Pedro. Get behind me, Satan. Dili ka mag-suffer, Lord. Ingon dahil ang disciple. Get behind me, Satan. Nga naman tong kaganina. Appreciate man kay ko. This was not revealed to you by flesh and blood, by my Father in heaven. Kaon, get behind me. Satan ako. Kalit lang. Ano, isa ka ka-chapter. Wa pa naman ang chapter. Kalit lang na Satan. Nga naman, maunang kinahanglan kag person above you to appreciate you and to rebuke you. Maunang, ayaw, ganahan lagi ko kay gi-appreciate, pero di ganahan i-rebuke. Kung ikaw to Pedro, backslide na ka ba? Sama ng simbahan na, manghilabot man sa personal life. Pero si Pedro, true disciple. Inay mong abay, murag ikaw ang gihisgutan, true disciple. True disciple, get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God. Ganina. Grabe. Revelation from the Father. Karon, not mindful of the things of God. Kay dili lagi kasakto sa tanang panahon. Kinahanglan lagi ka people above you. Matrace ba ka? Na ba kay Father in faith? Si Manny Pacquiao gani, naman gani Freddie Roach. Maayo lagi ka, wala man na, gwapo ka, maayo ka, sapian ka. Na ba kay nagakorek sa imo, ha? Kay kung wala, agay, piki, first class, no? Unsad? Imitation for first class. Huwag maumaw ka ba? Maumaw kang naong. Kabantay man ang first class. Maumaw ka gido. Huwag kay kalainan. Murag yun. Pero di yun original. Amin ba mga original disciple? Ignay mga abay. I am a true disciple. Tinuod. Grabe, matrace ka bay? Amen ba? Ang mga true disciple, mag-ingon, amen. Ikaduha, ang true disciple, duha ang takabutang, ang true disciple,
na siya'y ginaatiman. Wala na lagi tani. Yung pas, lisod mga nitong naay mag-atiman sa ako nga kaayahay ato. Maayahay ito. Oh, magmanyaman niyo ko, uy, nahilantan ba ako? Ano ako sa hospital, B? Oh, ganahan kay ka ba? Mubaya nang giingon ni Pastor Giwali, dapat nagyog kay spiritual father or mother, so salamat kayo. Pero dili lang taman diha. Ang tinuod nga disciple, naapoy giatiman. Ingon si Paul, my joy and crown is to see you growing in the Lord. Ang joy daw ni Paul, ang crown ni Paul, dili iyang kwarta, dili iyang negosyo. Ang iyang joy, ang crown, source of happiness. Ang iyang mga disciple nga nang tubo na dihas Ginoo. Na, katubi taong nag-disciple ka, nakigi-invite, inani na lang, nakigi-invite sa church, unya ni tubo, hala, ikaw ang iglipay kay do. Wala, ako mo na siyang gi-invite, asher na lagi. Grabe. Grabe na. Mas malipay pa kaana kaysa ginansya kadadlaw. Ingon si Paul, my joy and crown is to see people growing in the Lord. Amen ba? Mo daw iyang source of joy. Meaning si Paul, kung wala siya makita nga nitubo sa Ginoo, guol kay si Paul. Ikaw lagi, okay ra lagi, nga walay disciple ay. Makasmile pa ka, anak, nang wala kay giatiman. I pray that the spirit of Paul will come to this church. Di kahimutang kung dili mag-disciple. Amen ba? Mga tinuod nga disciple? We've got to desire that. Nga, na yung mga tao nga gina-honor nato above us, but na po yung mga tao. Kay, in ani man God, if you are sa dihang mapuno ka sa Espiritu sa Ginoo, ang imuhang mga tao, expression sa tanang gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kabalo ka? Kung knowledgeable kay ka sa Bible, unya wala kay people under you, maran ka sa Facebook. Nga naman, wala man kay tao nga ma-pour outan sa tanan. Mo nang silang Doc Mervin, blessed kay nga naa mo. Kay ang tanan nga revelation ni Lord, ipahatag sa inyo. So, dili sila frustrated. Unsa man, kung tanang revelation ni Doc, taman ras iya, wala mo. Wala expression sa revelation. So, mura siya og, kung di na ko ma-release, ma-depress. Kay, release man na. So, kanang mga tao under you, kung mapuno ka sa presence ni Lord, dito ang release. Munang, kung walay tao under sa imo, frustrated ka nga Kristiyano. Kung naa ka karon Kristiyano ka, 15 ka tuig, na 10 ka tuig, 20 ka tuig, nga wala ka nag-atiman, frustrated ka nga Kristyan. Kaya ang tanan, ang imong buhaton, bisag kinsa nga mo atubang sa imong tindahan, imo na lang hisgutan sa imong kamaayo kay Biblia. Inani lagi, ala ka sa Mateo. Kabantay mo anang mga Kristohanon? May kay Biblia, pero walay disciple. Bisag kinsa istoryahan, frustrated Christian. Kay katong real nga Christian, maghilo man to. Mistorya ka to sa saktong panahon. Kay naaman siya yung mga disciple. Amen ba mga true? Ignay mo nga ba, you are a true disciple. Now, dini ko kining nga verse, Acts chapter 2 verse 42. Dini na din tamaman. Acts chapter 2 verse 42. Ang tinuod nga disciple, imuhan na to, ganina, namang kay gisubmitan. Karon napog kay giatiman. Karon ikaw, imong kaugalingon, imong atimanon. Ang tinuod nga disciple, they devoted themselves to apostles' teaching. Devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship. Kung tinuod ka nga disciple, devoted ba ka ni? Oh, wala na, lagi dayon. Apostles' teaching ba? Mga pagsimba, mga pagtudlo, muna siyang gitawag na ito apostles' teaching, muna siyang gitawag na ito training, leadership development. Kung true disciple ka, magpa-enroll ka ni? Lang, gamay na gyud. Ganina, gamay-gamay. Ni gamay. Nagyong kayong amin. Daghan, naging kay ambot lang gid ana, napay alot nga. Murag katwa mong dishwasher sa mong kananan. Kapatid, ay na lang niyo tanawa kung alot ha.
Pero, ang tinuod nga disciple, devoted. Everybody say, devoted. Grabe na. Kanang devoted, naghatag sa iyang time, energy, and resources. Devoted. Napa ba'y devoted Christian karon? Or mga iboted na? Mga naibot na nga Christian. Napa ba'y makita si Lord nga devoted? Wala na gid, gamay na gid. Pero daghan daw, akong balita, daghan daw sa North Point. Devoted to apostles' teaching, sa training, mag-apil gyud, enroll ko ana nga naman, I am a true disciple. Wala lang ko'y tao above me, wala lang ko'y giatiman, pero ako, nag-take care ko sa ako spirituality. To fellowship, magsimba gyud. Dili optional ang pagsimba. Kung naay birthday, absent. Kung naay reunion, absent. Kung, kay makasabot bitaw na si Lord. Makasabot bitaw si Lord. Ikaw raman ang di kasabot. Si Lord makasabot man gina, di ba? Wala lang ko schedule Okay nang fellowship, pero kung sorry, napabitaw sunod Domingo. Grabe siya. Kabalo ba mo nga, si Lord go work in the principle of representation. The first day of the week, Sunday, imong ihatag sa Ginoo kay represent na sa tibok simana nga i-bless ni Lord ang imong tibok simana. That is the representation. Your tithes, you're giving your tithes 100%, 10% tithes represent sa imong tibuok. Nga kung ihatag nimo ang 10, represent niya gihatag nimo ang tanan. Representation. Sa dihang si Jesus sa dihang di lang sa kay Jesus, si Adan, sa dihang nagpakasala si Adan, nakasala ang tanang tao. Tanan ba tanan nagkaon sa apple o sa kwan? Wala. Si Adan nagrepresent sa ato nga sa diyang nikaon si Adan, nakasala ang tanan. Kay God works through representation. Pero niya ang good news. Upon si Jesus, when He died on the cross of Calvary, He represents us. So tungod kay nagrepresent si Jesus sa ato, bisan pag wala ka gilansang sa krus, pero tungod kay si Ginoong Hesus, nagrepresent sa imo, na matarong ikaw tungod sa katarong ni Kristo. Ang una nga income sa imong tuig, first fruit. Sa diyang gihatag nimo ang first and best, it represents all. You're giving your all. Amen ba? God works through representation. God works through reciprocity. Unsay reciprocity, unsay imong ibalos sa tanang imong nadawat. Reciprocity. Kaya kung sige ra kag dawat, wa kay balik og kuan, giputol nimo ang relasyon. Principle of reciprocity. Amen ba? Napa ba mo diha? Napa ba ang mga true disciples sa pagadian? Devoted. Muni. Apostles teaching, apil na kas training, human ani, pa-enroll na mo. Wala. Ganina, ingon ko, apostles teaching, gamay ra nag-amin. Pag pa-enroll, wa nagyod. Tabangi, Ginoo. To fellowship, to breaking of bread, and to prayer. Napa ba ni sa ato Napa ba mainom puon sa pagadian? Napa ba ga cell group sa pagadian? Hallelujah. Gitawag ta ni siya og spiritual discipline. Spiritual. Kay dili ka pwede nga disciple kung wala kay spiritual discipline. Wa kay devotional, di ka mulambo sa imong pagkakristohanon. Kada ka makadungog og word Domingo, sorry to tell you, dili na ako pangasaba, mao gid ni siya ang tinuod nga Kristohanon. Kung imo ning ma-realize karon, ignunti ka, your spirituality will never be the same again. Pero kanus pa man ka maka-realize, maayo siguro karon na lang na. Kay basig ugma, wala na ka. Simba ko. Bisan pag simba ko pastor. Ay na pagsimba ko diya. Kung dili karon, kanus apaman. Tomorrow might be too late. Tingnan na yung mga abay, sugdi na. Nabitaw sa katao. Nagsulat siya sa iyahang biography sa kinabuhi. Unang adlaw sa akong kinabuhi. Naglakaw ko sa dalan. Pero sa dalan, wala ko kabantay nga naibangag.
Tungod kay wa ko kabantay nga naibangag, naglakaw ko. Tungod kay wa ko kabantay, pag-abot na ako sa bangag, nahulog ko sa bangag. Kaluoy ko ba kaayo? Kahugaw ka ba yun kaayo sa bangag? Luoy kayo ko, ningit-ngit kayo na yung kutsaong kumani nga nahulog ko, wama ko kabalungan na ibangag din Naningkamot kong saka, sa kanugayan nga akong paningot og saka, nakagawas sa bayasad ko, salamat Ginoo, nakagawas ko sa bangag. Sa ikaduha ka adlaw sa akong kinabuhi, nilakaw ko adtong maong dalana. Kabalo na gug ko nga naay bangag. Pero base na akong malikayan, nilakaw ko, nadigyas ko, nahulog na sa bangag. Kaluhoy ko ba kayo? Kahugaw ka ba kayo? Kalisod ka ba kayo? Tingon ko nga utsaon ko man pagawas, ngit-ngit. Pero na akong nadumduman, na naman ko'y mga ang nga nabuhat sa bangag. Pwede na siguro. Naningkamot kong saka. Ay, salamat. Nakasakaragid ko. Salamat sa Ginoo. Ikatulong nga adlaw sa akong kinabuhi. Nilakaw ko adtong dalana. Kabalo na gud ko na ay bangag. Kaduha na gud ko nahulog sa bangag. Pero ganahan naman ko magpahulog-hulog sa bangag. Giganahan ko itong pag-slide ba nga? Woo! Pag! So niadto ko, nagpadayon ko lakaw, nahulog na sa adkos bangag, kaluhoy ko ba kayo? Kahugaw ka ba kayo? Pero nakahimo naman kog ang medyo dali na mo gawas sa bangag. Naanad naghulog. Nabay naanad na dire? Ikaupat nga adlaw sa akong kinabuhi, niingon siya. Nitanaw ko, pero karon dili na ko mulakaw aning dalana. Muliko na ko. Kay kabalo ko, naibangag dito. Karon nga adlaw sa pagliko. Ora bababa siyan dada. Amin ba? Mahulog lagi ka dito. O ganahan na lang ka magpahulog-hulog dito. Kay kabalo na ka mag-slide. Kabalo na po ka manubag sa imuhang asawa. Kay kabalo na nakabuhat na kag-ang-ang. Unsaon paggawas. Pay-pay-payan na nimo siya. Og mga linibo. Iris na tanan. Kapatid, ignay mga abay, liko na. Usaba na ang imong mga disiplina. Amin ba? Unsa may mahitabo? Kung imo ning gitawag nga discipline. Unsa may mahitabo? 43. Kung na kay discipline, 43. Tanaw gani. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Kung imo ning buhaton karon nga mahimo kang true disciples, big sighted, there will be signs and wonders. Signs and wonders. Signs and wonders. Signs and wonders. Ayaw pag-claim sa power and prosperity kung wala kay spiritual discipline, kung wala kay time devotional, wala kay time mag-adto sa church, wala kay time mag-cell group, wala kay time mag-win soul, wala kay time mag-disciple, wala kay time mo-attend sa training. Oy, daring kay ka? Lord, power and prosperity! Power and prosperity ka dyan. Dili na pangas imo. Kaya ang nice signs and wonders katong mga tinuod nga disciple. Di na, i-claim na. Kinsay mag-claim na? Oh, gamay na. Gamay na. At itong last Sunday, pag ingon ni Doc, power, this year is the year of supernatural power and prosperity. Ingon ka, ako na! Ako na! Ang uban ka ng mga high bitaw kay Tiyo, ako na! Mga grabe nagikagamay kay Tiyo, nagting sa gigiwan. Pero tanaw ni mo kay tinudan na man sad, pasagdan na lang ni mo. Pero karon nangutan ako, i-claim ninyo na, power and prosperity. Amen. Mukha nagadua-duha. Mukha kayo siya ba nga? Ako, gikana. Wala ka ba'y natiman sa ako? Wala po ko'y giatiman. Wala po ko'y spiritual discipline. Mugani, liko na.
Gamay na ni nga simbahan sunod. Gamay kay ni. North Point City Church, gamay kay ni nga simbahan sa inyo. Imagine sa inyo ha, magunit o napulo. Agay, kini ng whole third floor. Papahawaon ta ng mamaligi ay cellphone diya. Tingala sila kay nainuti sa gaisano. Nga nang papahawaon mi? Agay, nag-expand ang North Point City Church. Ang whole third floor, North Point City Church na. Pero ka na, kung tinuod ka nga disciple lagi. Gamay na sa ngamin. Katagay na, third floor, amo, amen! Ikaw tinuod nga disciple. Sila lang. Para na sila. Dili, kapatid, ataw ni. Mga abay, ataw ni. Signs and wonders. Kung naay spiritual discipline, naay signs and wonders. Kung naay spiritual discipline, naay signs and wonders. Kami, kagahapon, ni gawas among sakyanan. Now, kamo nga tanan nga naay mga sakyanan, yung mga Fortuner, mga Ford, mga D-Max, mingon mga, iyang sakyanan kay Suzuki Desire. Pero sa ako nga nag-ampo, breakthrough. Kagahapon ni gawas, karon dayon, first dayon nga travel karon, ministry. Now, kamo lagi nga naay mga tagtulo kabog sakyanan, mingon mga normal. Pero sa ako nga nag-ampo, answered prayer. Kay basin ang imong normal, answered prayer na. Dili na normal. Sama na lang nga nakalingkod ka karon. Ang uban, gabi ilang opportunity, silingan na sila, makalingkod ya. Pero ikaw, naglingkod pa ka diya, kay gracias Ginoo. Kung sa ila normal, sa imuha, milagro. Nabay naglingkod diha nga tungod sa milagros Ginoo? Supernatural. Ignang imong abay, signs and wonders is your portion. Signs and wonders is your portion. People above you, be a true disciple. Verse 44. All the believers were together and had everything in common. All the believers were together and had everything in common. They were so generous. 46. 45. Balik na 45. They sold property and possessions to give to anyone. They were so generous. This time, they just sacrificed to God. Kay dili lang, tulo naman to kay spiritual discipline, signs and wonders, dayon nice sacrifice. Kabantay mo, nga kung naay saad si Lord, dapat naay sacrifice. Unsaon pag-claim sa saad? Sacrifice. For example, kaganina, Malakay chapter 3 verse 10. If you give your tithe, the Lord will prevent. The Lord will, ang devourer, iyang stop. Unsay imuhang sacrifice? Your tithes. So, ang Ginoo, every time mo hatag promise, naay sacrifice nga imong buhaton. Napa ba yung mga sacrificial nga Christian? Or ang kasagaran sa Kristohanon kay convenience. Wala na yung sacrificial. Kanang mga tao nga nag-disciple o mga tao, sacrifice na. Kinabay na sila yung negosyo, pero nagsakripisyo para mag-disciple. Kanang mga tao nga nanglakaw, nag-win soul, sacrificial. Kanang tao nga nag-ampo, isa ka oras, muani din ni 7 a.m. o 10 a.m. to 7 p.m. every day, starting tomorrow. Wala na sila ni ani kay way trabaho. Ni ani na sila kay nag-sacrifice. Why? Because they believe nga kung naay sakripisyo, magawas ang tanang saad sa Ginoo. Mumitaw nang gitawag nga altar, si Elijah, sa diyang magpakanaog siyang kalayo. Wala siningon, Lord, pagpakanaog ko kalayo. No! Gibubo niyang tubig. Nganong tubig ang importante? Kay for 3.5 years, walay ulan. Meaning, ang tubig, importante kaayo. Pero ingon siya, ihuwad ng tubig, ihuwad ng tubig, ihuwad ng tubig. Kay walay kalayo nga mga naog kung walay sakripisyo. Gusto kag kalayo sa Ginoo manaog sa imong pamilya? Gusto kag kalayo sa Ginoo manaog sa imong clan? Gusto kag kalayo sa Ginoo manaog sa imong negosyo? Gusto kag kalayo sa Ginoo manaog sa imong trabaho? Pagtuon sa word nga sakripisyo. Ayaw lang sa pag-abli.
kay mag-disciple ka. Dili lang sa ka mag-abli, kay mag-cell group ta, mag-winsol ta. Ang akong kwarta, pangbayad sa kurinti, pero mag-first fruit ko. Nga naman, kay wala ko ni ani, dili ko gusto nga panaling. Si David, kasabot ani, sa diya mag-offer si David, niingon si ingon dahil ang servant, uy David, hari bitaw ka, ako'y bayad ana, i-offer na dito nga libre. Ingon si David, no, dili ko gusto offering nga libre. I will not offer to God that cost me nothing. Meaning, si David, sacrificial. Napabay mga sacrificial nga Kristohanon nga willing nga moadto sa mga balay o mag-win og souls, willing mag-disciple, willing muluhod kada buntag, mag-ampo og magbasa sa pulos Ginoo og mag-worship sa Ginoo 3 to 4 hours a day. Dili ang anointing mo kunsad tungod kay maayo ka mo istorya. Ang anointing mo kunsad tungod kay kada adlaw galuhod ka sa Ginoo. Mingon ka nga, Lord, tabagi ko, Lord, hindi ko Lord, sabagi ko, Lord. Kaya nga ang pagluhod sa Ginoo, kapatid, humbleness. Ang tao nga dili gaampo mapahitason. Ang tao nga dili gapangutanas Ginoo mapahitason. Ang tanan nga mapainobsanon nagluhod na, Lord, tudlo iko karon nga adlaw, Lord. Lord, wala ni naga nga adlaw kung di ka makigsulti sa imong pulong, di ko mag-worship, di ko magampo. Lord, tabangi ko karon nga adlaw. Tabangi ko sa akong negosyo, tabangi ko sa akong cell group, tabangi ko sa akong simbahan ug makita nimo ang sadihang kabalo ka mo sakripisyo. Makita nimo ang kalayo sa Ginoo. Moabot sa imong negosyo, moabot sa imong simbahan, moabot sa imuhang trabahoan. Mingon ka, kung gusto ka manaog ang kalayo, iabo ang sakripisyo. Hallelujah! Napa ba yung mga sacrificial Christian diya? Or convenient? Musimba kay convenient. Dito ko sa North Point, kay Aircon. Convenient. Gusto ka musimba, convenient. Gusto ka mag-cell group, convenient. Ayaw na ng convenient. Learn how to sacrifice. Katong mga tao nga gigamit sa Ginoo sa unang panahon, sila ang mga Kristohanon nga sacrificial. Gusto ka nga laay buhaton sa Ginoo sa worship team? Dapat ang mga worship team sacrificial. Ang mga primary leaders sacrificial. Spiritual. Signs and wonders, ang dapat sacrificial. Sacrifice ba yan ang, for example ako, ang akong ituon sa 3 to 4 hours a day mag-pray ko. 3 to 4 hours a day, Lord. Tabangi ko, Lord. Magpa-music ko, magbasa ko sa word for half hour to 1 hour. Sakripisyo na. Kapoy ba kayo mag-ampo? Kanabi itong abi niyo mag-isa ka oras, pero 5 pa day ka minuto. Lord! Nawalihan ko itong Domingo, Lord. Karon mag-ampo ko. 1 ka oras, ora, bababa siya na, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. I pray for my family. Diyanin ka. 1 na siguro to ka oras. Check din ka. Hala, 5 minutes pa. Mas maayo palagi maglaba. Mas maayo pa magmarites. Kaya di pa nimo kabantayan, isalop ng adlaw. Kabalo ka maring. Kabalo ka maring. Naburusan ba yato maring? Katong gwapa nga anak ti. Katong gwapa nga anak sa katong tindira diya ba? Naburusan. Mauna. Kiignang ko bitaw itong nanay, gikawan-uban. Di man gigapaminaw. O nawa ka ron naburusan. Halak ka. Naingon sa din, lagi maring nakabantay sa kwarto. Unya katupo di ang konde. Inadi di maring. Ang iya ding nakaburo sa iya maning. Minyo po. Halak ka. Maubo minyo. Di ay. Bula-bula na yung baba. Alam minyo na ito maring. Halak ka. Pagkatapos, nagsugod sila alauna. Ano siya? Hala, alas 5 na maring, manirado na ko. Wow, ha? Marites, 4 ka oras, ampo, 1 minuto. Kapi-kapi ta, bro. Kapi-kapi sila. Kapi-kapi. Mga pastor, kapi-kapi. Mo man yung mga bisyo sa pastor, kaya di man lagi inom. Dorang bisyo sa pastor. Kapi o ilang asawa. Munang niwang asawa sa pastor. Kaya may bisyo. Diba? So, kapi-kapi. Ana, kapi-kapi. Mga pastor, kapi-kapi. Wala. Kapita pastor. Kapi. Ana, inom-inom. Tayo, nagsalop ng adlaw. Hala, na-prayer meeting. Atos prayer meeting, why study? Katong akong giwali kagahapon, mura gyapon karon kay naman sa mga absent kagahapon nga wala karon.
Og nag-expect nga manaog ang presence ni Lord. Nag-expect pa na siya, Lord, you move, God. God. Napala siya mga words nga mga lalong kayo. Oh, Father, Thou art in heaven. Spiritual kayo ba? Iya gini-expect nga manaog, kapatid, ang anointing, wala na stingog, ang anointing nana sa imong luhod-luhod sa Ginoo. Spiritual discipline. Napa may mga gasakripisyo diha? Gani karon nanay kaulion. Kay gilapas na. Di ba ingon nga kuan ra na siya diha 30 minutes, murag 45 na galing. Kay sa una ang mga Kristohanon magsimba way orasay. Way orasay kita naman nagbuot-buot aning oras-oras. Na pagka alas 11 dapat amo adto na mi muli na miha kay maglungag pa baya. Oh, dautan pa kay si pastor kay nataas og wali. So, katong mga nataasan sa akong wali, sorry ha. Ako pa'y mga igpasailoan eh. Kay offended yung kay kagyod. Offended kay siya, kay ang person worship lagi, nga nung upat to. Di ba na, duha raman? Oh, offended pa miss imo. Kinagbanat migdaig Ginoo. Kay di ka comfortable, di ka convenient. So, katong mga nasakitan niya, sorry kaayo ha. In behalf sa North Point City Church, katong naga-online, nasakitan mo sa akong wali, kay gusto mo katong kanakagiyod nga. Bukal dapat panalangin, magkadapahiyan ng mga nanagid ba. Panalanginan mo, din maglukso-lukso sa tanan, din lipay, anak, ang tatong wali. Ganun na may badlong na, may spiritual discipline, napag mag-submit ka sa abab, napag imong atimanon, kadagan ng trabaho. Kay ngano lagi, di na lagi takabalo mo sakripisyo. Amen ba? Basahon ko lang na, din ako isa ka verse, undang na rin ko. Kay, lain na kayo mong tinanawan sa kuha. Mara na kong hotdog sa imong pananaw. Gutom na kayo, pas. Agpasa na pas. Padayon tato, every day, they continued to meet together in the temple courts. Ugma, so good, mag-meet together mo dire 10 a.m. to 7 p.m. At least 30 minutes to 1 hour. Ang uban, primary leaders, 2 ka oras po. Ay, primary leaders pa naman, 5 minutes ha. Kung saan mo pag-minister sa mong mga tao nga kulang man kag spirituality. Dagko lang nimo sa palami ay sa snack. So dagan mga pil kay lami ang snack kapatid. Dili na snack trabaho sa Holy Spirit. Pero may sa tong lami ang snack. Akong ikuan ba kay base mo nga mag-cell group ta kahon pero walay snack kay naingon si Pastor Spirit. Dili sad. Ayo sad, di ba? They broke bread. Oh, gisumpayan. They broke bread in their homes. Kini siya temple courts. Dinhi simbahan ampo. Kini din siya sa ilang mga balay-balay nagaampo. Nabatay altar sa atong balay? Nabatay altar? Place, ang altar, place of sacrifice. Sacrifice ka dito. Ampo, hilak yun. Amen ba? With glad and sincere hearts. 47. Muni na hitabo. Tawag gani, 47. Praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Multiplication, kapatid. Basta na kay above you, na kay giatiman, ug na po kay spiritual discipline. Dini ko mag-end. Psalm chapter 50 verse 5. Pwede ka mo tindog. Psalm chapter 50 verse 5. Gather to me his consecrated people who made a covenant, nakigsaad with me by sacrifice. Covenant people are sacrificial people. Ingon ani ang covenant. Sa diyang mag-reveal ang Ginoo og revelation, pakigsaad na sa Ginoo. Pero unsaon nimo pag-claim sa saad? Sacrifice. Sacrifice. That's how you claim. It's okay to say amen, pero ang ultimate claiming, di ba nabantay mo? Sa diyang mag-ampo ni si Isaac kang Jacob o kang Esau, wala niingon siya, paminaw, wala niingon si Isaac, Esau, dali, mag-release ko. No. Kabalo mo unsay giingon ni Isaac?
hunt a game and offer it to me, and I will bless you. Kay kabalo si Isaac sa principle. Dili ma-release ang blessing kung walay sacrifice. Pwede man to buhato ni Isaac. Isaw, ikaw magulang, dali, ampuan ta ka. Lord, I release all the blessings. Pero siya, dili in ani mo work ang kingdom of God. Ang more work ang kingdom of God, you've got to sacrifice to claim the promise. Sige siya, hunt me again. Sacrifice. Kinsay nakaabot una? Si Jacob. Dili unta maoy panalanginan, pero maoy nagsakripisyo. Sugot ka? Nga katuuntang panalangin sa uban, muabot sa imuha, kay ikaw ang nagsakripisyo pagayo. Muman ang grace. Ang grace, God will give you what you don't deserve. Kaya kung tagaan ka sa Ginoo sa imong deserving, dili na grace. Amin ba mga sacrificial people? Now hear me. Pakikabinan sa Ginoo. Pakikabinan. Ayaw kahadlok anang kapagibinan. Ang Biblia gitawag og Old Covenant and New Covenant. Old Testament and New Testament. Meaning God is the God of covenant. Kung ang Ginoo makigsaad sa imuha power and prosperity this year, do a sacrifice. Sacrifice to win souls. Sacrifice to make disciples. Sacrifice to offer your best to God. Sacrifice to do devotional every day. Kung bago ka, 5 minutes lang. Kung dugay-dugay na ka, 30 minutes. Kung dugay-dugay na yun, 1 hour. Kung dugay-dugay na yun, 2 hours. Pero ayaw pag-expect nga moabot nga way sakripisyo. You've got to learn how to sacrifice. Dinhi sa North Point City Church, walay convenient Christian. Walay 7-Eleven Christian. Walay Shop 24 Christian. We all know how to sacrifice. When you come to church early, that is a sacrifice. Ang uban mo abot alas 11. Hapit na mahuman og wali si pastor. Dili ka balo mo sakripisyo. No! Starting today, muingon ka, Lord, I will make a covenant. Di na ko malate. I will make a covenant. Di na ko maka-absent sa cell group. I will make a covenant. I will be faithful with my tithing. I will make a covenant. Magluhod ko sa imo kada adlaw. I will make a covenant. I will be an armor bearer to my pastor. And be excited. Sa diyang maghimo kag sakripisyo, moabot sa imo ang saad sa Ginoo. Si Jacob, nilakaw. Nilakaw sa ilang balay si Jacob. Nilakaw sa balay silang Jacob. Paglakaw ni Jacob, walay dala si Jacob nga titulo sa yuta. Wala siya dala nga kwarta. Wala siya dala nga negosyo. Ang iyang dala, declaration sa iyang papa. Tungod sa sakripisyo. Bisag asa mo adto si Jacob, muuswag. Nagpaboy siya kang laban ni uswag. Bisag unsay ang buhaton, muuswag. Dili tungod kay naa siya titulo sa yuta, naa siya puhunan, naa ay deklarasyon. O karon nga adlaw, sa diyang makihimo kag pakigsaad sa Ginoo, kini ang imuhang adlaw sa pagliko. Makigsaad ka, Lord, I will develop my spirituality and you will do signs and wonders in my family. You will do signs and wonders in my business. You will do signs and wonders in my clan. You will do signs and wonders in my cell group. You will do mighty things. Make a covenant today. God is the God of covenant. He is the covenant-keeping God. Pakigsaad sa Ginoo. Wala na, ayaw na ang convenient. Kung convenient ka, ayaw na. Kini karon nga wali para ni sa mga tao nga willing mo sacrifice. If you are here today, sacrifice to attend cell group, sacrifice to win souls, sacrifice to win disciples, sacrifice to give your tithes, sacrifice to pray, sacrifice to submit to your pastors, have somebody above you, sacrifice ang imong garbo ipaubos, sacrifice mo atiman na kag mga tao. Mind you, God is the God of covenant, and there will be signs and wonders. Come on, open your mouth. Lord, may kakabinan to God. Pakigsaad sa Ginoo, ayaw kadlok pakigsaad. Ang imo lang tumanon. Niya may balita. Si Samson, nakigsaad sa Ginoo, Lord, di ko magpuputol sa akong buhok. Hangtod nga wala niya putla ang iyang pakigsaad. Bisan pag naay si Delilah, pag mata niya, naapa siya kusog. Nasayop siya, pero naapa ang pakigsaad. Kanus ano wala ang kusog? Sa dihang wala na si Delilah, nagbangon siya, pero putol ng iyang buhok.
Sa dihang naputol lang yung buhok, putol lang yung pakigsaad. Bisag unsaon niya bira. Di nagidwa na kusog. Ang imong kusog nasa imong pakigsaad sa Ginoo. Ang imong kadaugan nasa imong pakigsaad sa Ginoo. Nakadumdum si Samson. Sa diyang naa si Samson kay gibutaan man siya, nasa kulungan, ningon siya. No. Akong balik ko ng akong pakigsaad. Ipatubo na ko balik ang akong buhok. Ang nag-ingon ang Biblia, Samson grew his hair again and his strength came back. Og iyang gipush ang duha ka pilar. Og daghan ang iyang napatay sa iyang pagkamatay kaysa niadtong buhi pa siya. Kung unsay imong pakigsaad sa Ginoo nga imong gibiyaan, ipatubo balik ang imong buhok. Ipatubo balik ang imong pakigsaad sa Ginoo. Kay buhaton sa Ginoo ang imong gipangandoy. This is your day. Ayaw ni palabya. Kung dili ni para sa imuha, pwede ra ka mo tindog, pwede ra ka walay buhaton. Pero kung para ni sa imo, claim it. Come to the altar. Come to the altar and claim it. Come on, forward. Kung para ni sa imuha, claim it in the Lord. This is for me. I will make a covenant for you. Lord, naputol akong buhok. Lord, naputol akong pakigsaad. But Lord, Rabababa Shandede, Rabababa Handa, Rabayakanda. Oh, make a covenant. Come on, pray to God. Oh, Rabababa Shandede. Oh, Rabahanda, Rabayakanda, Rabayashanda. This is your day. Make a covenant. Na kay gipangpiyaan nga pakigsaad sa Ginoo. Balikat tuig ng Ginoo, Lord. I will grow my hair again. I will come to you back again. And there will be signs and wonders. If you want signs and wonders, come on. Make a covenant with God. This is your night. This is your day. Come on, pray to God. Ayaw pag-ibali ang imong abay. It is you and God. This is a serious business. Ang Ginoo, God is not playing games with you. He wants people. Covenant by sacrifice. Come on, make a covenant to God. Come on. Ipatuloy imong ulo, imong buhok balik.